bago po mag-camp, sinasagot ko po si mama. Hindi ko po siya sinusunod. Parang ano po, sarili ko lang po yung iniisip ko. Sa lahat ng ginagawa ko, sarili ko lang sinusunod ko. Hindi ko, kahit kanila mama, hindi ako nakikinig. Kahit sila yung tama, yung gusto ko pa rin sinusunod ko. Nung ano kasi, bago mag-camp, sobrang parang asama na ugali ko, ganun. Tapos, parang hindi ako sumusunod sa parents ko. Tapos, pag umaalis ako, hindi ako nagpapaalam. Kung magpaalam man ako, hindi ko sasabihin yung totoo. Nung bago mag-camp, excited ako kasi alam ko maraming magbabago sa akin. Lalo na yung ugali ko. Kasi, bago mag-camp, hindi ko magawang marespeto sila mama, mga kapatid ko, sila ate. Bago yung camp, ako yung tao na maintin yung ulo. Tsaka yung nung camp kasi, hindi ko inaasahan na kasama yung kapatid ko. Ayokong kasama yung kapatid ko. Kasi palagi kaming nagkatalo, minsan nagkakasakitan na. Before camp, sobrang nag-i-struggle ako kasi, ayun, sobrang tagal ko na nga Kristiyano, sobrang tagal ko na sa church, tapos parang wala pa rin nangyayari, yung growth ko parang nag-stop lang siya. Napag-decide namin na before mag-camp, mag-prepare kami na magpa-fasting kami para sa camp kasi may gusto kaming hilingin kay Lord. Pinagpe-pray ko kay God na kung ano yung plano niya para sa mga bata na makakasama kasi nung camp na to yung first time na na makakasama namin yung mga bata sa First Smile. So yun yung nasa heart namin ngayon na kung paano namin sila maaalagaan, kung paano namin sila madadala kay God. Hindi ko po alam talaga kung ano yung gagawin ko kasi last 4 years campers lang po talaga ako. Pero yung nangyari po tong camp na to, naging isa po ako sa mga facilitator ng camps. Kami po yung nag-organize ng mga games, ng mga kailangan. Hindi ko alam, yun na pala yung calling sa akin ni God na magiging isa na pala ako sa mga leaders. Pero after ng camp, parang kahit simpleng bagay na ginagawa ko, si God na-acknowledge ko. Iniisip ko palagi na tama ba to sa Kanya, tama ba para sa akin, tsaka tama ba sa mga magulang ko na gawin ko to. Tsaka, pinagsisihan ko po lahat ng kasalanan ko. Yung pagsasagot ko kay Papa, yung mga nagawa kong mali. Tapos pinagpipray ko talaga nun kung ano yung will ni Lord, kung saan ba niya ako gusto pasamain. Tapos yun, sabi niya sa camp, kahit na maraming minus, dun pa rin niya ako pinasama sa camp kasi yun yung will niya. Doon nakaramdam talaga ako ng love ng parang isang tunay na pamilya sa mga kakabing ko. Pero yung camp, promise, hindi ko expected na ganun pala siya. Hindi ko pa lubusang kilala yung kapatid ko. Kaya yun, pagkatapos ng camp, sa bahay, medyo mabuti na rin. Hindi namin masyadong nagkatalo, iniintindi ko na lang. Kaya yung binago sa akin ni God na patient, pasensya sa kapatid. Nung nung camp na, parang unti-unti ko pong nare-realize na tama po yung ginagawa ni Mama na palagi po akong pinagsasabihan. Saka po, yung word po ni God, unti-unti ko pong nababago. Saka po habang pong tumatagal, habang pong naano ko po si God, tapos po ng camp, hindi ko na po nasasagot si Mama, tumutulong na po ako sa bahay. Saka ngayon po tatry naming gagawin naming dalawa, uuwi kami agad sa bahay. Pagdating nung second day to second night, dun grabe, sobrang ang laki ng ginawa ni Lord sa akin. Sobrang ang dami niyang pinakita sa akin, yung oras ng session, oras ng service, oras na nagpipreach sila Pastor Maya. Sobrang ang dami-dami, tapos ang daming nangyayari. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Basta yung nafe-feel ko lang kasama ko si Lord. Wala akong pakialam yung mga nasa tabi ko kay Lord pa. Ang dami ko nasabi kay Lord na medyo lumuwang yung pakiramdam ko about sa family, ganyan. Nung sa camp na, yung unang session, yun, parang na-realize ko na dapat na ako magbago. Tatlong araw, kailangan ko nang mabago yung sarili ko.
yun, marami nagbago sa akin. Yung ugali ko, unti-unti ko nang nakikita nagbabago, unti-unti lang. So, tapos na-respeto ko na sila mama, pinagalang ko na sila. Mga tropa ko, di ko na nasabi na masakit, hindi na ako nagsasalita ng mga vulgar words, mga kultura. Yun, sobrang nakakagaan ng puso kasi mga bago ka na namang kapatid na maliligtas. Yung heart mo parang nag-aalab, kumbaga parang sabik na makita yung mga kapwa mo kapatid sa Panginoon na nag-worship din sa kanila. Yung verse ng camp, yung Ablaze, yung 2 Timothy na fan into flame, sobrang nag-strike sa akin yun kasi yung verse niya na sobrang kailangan, once na natanggap ko na yung fire, kailangan alagaan ko na siya, hindi ko na siya hayaan na na maging abo ulit na mawala yung fire na yun. Sobrang ang galing ni Lord kasi yung mga bata sobrang nakita ko yung sarili ko sa kanila nung first time pa lang akong camper, na sobrang yung paghingi nila ng sorry kay God, yung paghingi nila ng tawad kay God, yung sobrang nagre-repent sila for their sins. Sobrang sa akin, nag-strike yun sa heart ko na ganun pala ako before. Tapos yung time na yun, sabi ko kay God, nag-pray ako kay God na para gagawin ko lahat para maalagaan tong mga bata na to, kasi hindi lang sila mga bata na binigay ni God sa amin kundi sila yung mga bata na sa susunod na generation, sila naman yung magli-lead ng mga ibang tao para kay God.